Ano ang dinadala mo pag sumasamba ka sa Diyos para ialay sa Kanya? Paano mo pinapatunayan na mahal mo siya ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas? Good morning everyone! Muli po akong inyong Ate Jen, isa sa mga alagad ng Panginoon na naghahangad makapagbahagi ng kanyang mga salita through social media platforms at inaanyayahan ko po kayong suportahan ako sa adhikain kong ito na makapag-share ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan po ng pag-subscribe ninyo sa ating YouTube channel, ang Makanay's Mini Farm, panonood ng ating mga videos at pag-share sa inyong mga kakilala ng mga bagay na natututunan ninyo ay napakalaking suporta po nito para po tayo ay mag-grow. Pa-follow na din po sa ating Facebook account, ang Jennifer Versola Bacanay. So tuloy po tayo. Pang-apat na gabay kung paano po natin mamahalin ng Panginoon. At meron po tayong apat na gabay. We should love God with, first, total love. Pangalawa, responsive love. Pangatlo, unshakable love. And pang-apat, exceeding love. So, yung naunang tatlo po ay natapos na po natin. Pwede niyo pong balikan ang ating mga videos nang sa ganun ay malaman niyo din po kung ano yung, paano yung gagawin natin para mamahalin natin ang Panginoon sa mga gabay na ito. And ngayon po ay nasa pang-apat na tayo, ang exceeding love. Sabi po sa Mateo chapter 10 verses 37 to 39, ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 38, ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 39, ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabi din po sa Lucas chapter 14 verse 26, ang sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging ang kanyang sarili ay hindi maaaring tagasunod ko. Marahil, nakaka-offend po itong mga salita na to ng Panginoon dahil kailangan nating mas pahalagahan ng Diyos kaysa sa ating pamilya kung gusto nating maging tagasunod ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi instinct natin na mahalin ang ating pamilya. Tinuruan tayo na love our family first. Sila ang lahat-lahat sa buhay natin. Ipagtatanggol at ipaglalaban natin ng patayan ng ating mga anak, mga kapatid at mga magulang. Tapos sasabihin ni Lord na mas mahalin ko siya. Mas mahalin natin siya ng higit sa ating pamilya. Diba? Yes kapatid, totoo na ang ating pagmamahal sa sino man kahit sa ating sariling ina at ama ay hindi dapat mas higit kaysa sa ating pagmamahal sa Diyos kung gusto nating maging alagad niya. Sa talata po na binasa natin ay inisa-isa ng Panginoong Hesus ang mga bagay o tao na madalas ay minamahal natin ng higit sa pagmamahal sa Diyos. Ito ang ating ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid at maging ang ating sarili. Sabi ng Panginoong Hesus ay kung mas higit ang pagmamahal mo sa kanila at sa iyong sarili kaysa sa Kanya, ay hindi kanya pwedeng maging follower o alagad. Ang ibig sabihin ay ang pagiging alagad ay merong cost o halaga o kapalit na sakripisyo sa atin. Hindi ibig sabihin na kamumuhian na natin ang ating mga mahal sa buhay. Kung hindi, ang ibig lang niyang sabihin ay kung ang pinakamamahal mo ay ang Diyos, ikaw ay susunod sa Kanya sa kabila ng anumang pangungumbinsi o impluensya sa iyo ng kahit sinong tao. Kahit pa nga ang pumipigil sa ating gawin ang tama na kalooban ng Diyos ay ang ating asawa, ama, ina at kapatid ay hindi pa rin tayo susunod sa kanila dahil mas mahal natin ang Diyos. Ipapakita natin sa Diyos na ang pagmamahal natin sa Kanya ay exceeding love, mas higit kaysa kanino man o kahit anong bagay. Ang ibig sabihin po ay handa tayong iwanan ang anumang humahadlang sa ating pagmamahal sa Kanya. Ang ating pagmamahal sa Diyos ay dapat lampas hindi lamang sa ating pagmamahal sa ibang tao, kundi pati na rin sa mga bagay ng mundong ito. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Amen? Naalala ko po si Demas, isa sa mga alagad ni Pablo, ay iniwan ang kanyang ministry. Bakit? Dahil mas mahal niya ang mundo. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica, iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Ang solusyon po para hindi tayo maging katulad ni Demas ay ang matutunan nating mahalin ang Diyos ng mas higit sa lahat ng tao at bagay. Itong exceeding love ang mag-iingat sa atin para mahumaling sa panandali ang aliw na binibigay ng mundo. Nakakalungkot po kasi sa ating mundo, tila iniisip ng iba na pwede tayong magsabi na naniniwala tayo sa isang bagay nang walang nakikitang kaakibat na pagkilos o paggawa sa ating part. Pero malinaw sa Panginoong Hesus na hindi ito pwede sa mga Kristiyano. Hindi tayo pwedeng maging tagasunod o Kristiyano kung hindi natin siya minamahal ng mas higit sa kahit sinong tao o kahit anong bagay. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang pagiging alagad ng Panginoong Hesus ay hindi sinasabi ng bibig kung hindi ginagawa
ginagawa. Ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos mula sa mga choices na pinipili natin. Hindi natin kakompetensya ang Diyos sa pagmamahal natin sa ating asawa. Ang pinag-uusapan dito ay kung sino ang priority. Mas makakabuti sa ating asawa na mas una ang Diyos sa ating puso kasi mas mamahalin natin sila ng tama. Kapag minamahal natin ang Diyos ng una, ang kanyang pagmamahal na walang kondisyon ang magbibigay sa atin ng kakayahang mahalin ang ating asawa ng walang katapusan. Ngunit kung wala ito, ay mamahalin lang natin ang ating asawa kapag feel natin o kapag tayo ay pinapaluguran niya o kapag tayo ay may papakinabangan sa kanya. Pero kung wala ang mga ito, ay tayo ay na-offend, masasaktan at mawawalan tayo ng pasensya o hindi tayo makapagpapakita ng pagmamahal sa ating asawa. Ang ibig sabihin, kung hindi ang Diyos ang mas mahal natin kaysa sa ating asawa, ay may limitasyon lang ang ating pagmamahal sa kanila. Kaya nga kung ang mahal natin na una ay ang Diyos at ang ating asawa ay pangalawa, ay doon lang natin sila mamamahal ng todo. Mas mamahalin natin sila ng malalim. Mas mamahalin natin sila ng walang katapusan at walang kondisyon. Bakit? Yung pagmamahal natin ay hindi nakabase sa kanilang performance o sa kanilang kahinaan, kung hindi nakabase sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kung ang Diyos ang magiging sentro sa buhay ng mag-asawa, ay magiging matibay ang kanilang relasyon. Kung ang priority nila ay ang sundin ang Diyos sa kanilang buhay sa tuwing merong hindi pagkakaunawaan, ay automatic na ang kanilang susundin ay ang kalooban ng Diyos. Ang magde-decide para sa kanila ay ang salita ng Diyos. At kapag ginawa natin ito, ay pinapakita natin ang exceeding love sa Diyos. Pag hindi tayo naging maingat, ay may tendency din na mas mahalin. Maari tayong maging busy sa ministry, pero hindi tayo busy sa presensya ng Diyos. Noong 1990s, sa Watford, England, ay mayroong magaling na praise and worship team na kinabibilangan ni Matt Redman. Kaya lang, alam ng pastor na ang kanyang kongregasyon ay nawala na sa tamang landas ng pagsamba. Kaya tinanong ng pastor, kapag pumasok ka sa pinto ng ating simbahan upang sumamba, ay ano ang dala mo bilang alay sa Diyos? Sabi ni Matt, nahiya sila, okay, sa kanilang mga sarili natahimik sila. Nagkaroon din sila ng masusing pagsusuri sa kanilang puso. At dahil dito ay nagkaroon sila ng bagong encounter sa Diyos na nagtulak para siya ay gumawa ng bagong kanta. Ito ang ilan sa mga lyrics ng title ng kanta. At ito ay ang Heart of Worship. Kantahin po natin, sabayan niyo ako. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. So matapos ang ilang panahon, pinakilala nila muli ang banda ng may bago ng kasiglahan at totoong papuri sa Panginoong Jesus. Na-realize nila na ang pagsamba mula sa puso ay hindi tungkol sa pinakabago, pinakadakila o pinakamainit na kanta sa mga charts. At hindi ito tungkol sa pinakamatanda o pinakakilalang kanta. Ang totoong pagsamba ay hindi din tungkol sa isang kanta, kung hindi ito'y tungkol sa isang anak, ang Panginoong Jesus. Ito'y tungkol sa pag-aalay natin sa Kanya ng ating buong puso, kaluluwa, lakas at isip. Kapatid, tanungin po natin ang ating sarili. Ano ang dinadala natin kapag tayo ay sumasamba sa Diyos para ialay sa Kanya? Paano natin pinapatunayan na mahal natin siya ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas? May isang lalaki po sa Brooklyn ang naglalakad sa kalsada na walang mga braso. Ang kwento niya ay noong magsimula ang digmaan, naramdaman niya ang tungkulin niyang sumama sa digmaan at lumaban sa frontline. Siya ay nakatakda ng ikasal noong panahon na yon at habang siya ay nasa hukbo, madalas nagpapalitan sila ng sulat ng kanyang papakasalan. Pagkatapos ng laban sa ilang ang kasintahan niyang dalaga ay nag-aabang sa darating na sulat mula sa kanyang kasintahan pero walang dumarating. Dumaan ang panahon, wala siyang natanggap na sulat. Sa bandang huli ay may dumating na sulat mula sa isang di kilalang tao. Sabi sa sulat ay, ako'y napinsala ng malubha kaya't hindi na kita kayang suportahan. Mahal na mahal pa rin kita ng lubos pero pinapalaya na kita. Pagkabasa nito, yung babae ay hindi nagdalawang isip na sumakay sa tren upang puntahan ang hospital na pinagdalhan ng kanyang kasintahan. Nang makita niya ito ay agad niya itong niyakap at sinabi, hindi kita iiwan, aalagaan kita. Hindi tinanggihan ng binata ang pagmamahal ng kanyang kasintahan. Nagpakasal sila at wala nang mas masayang magkasintahan pa kaysa sa kanila. Alam niyo po, ganun din ang Panginoong Jesus. Sinasabi niya na lumapit tayo sa Kanya at tayo ay aalagaan niya. Tatanggapin Kanya ngayon kahit anong kasalanan mo. At kapag isinuko mo ang iyong buhay sa Kanya, nanampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ay papasok siya at mananahan sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi niya, hindi Kanya iiwan at aalagaan Kanya.
Mga kapatid, hindi mo kayang mahalin ang Diyos hanggat hindi mo tinatanggap muna ang regalo niya sa iyo na buhay na walang hanggan. Ito ang pinakadakilang pagpapakita niya ng pagmamahal sa iyo. Kahit nasan ka ngayon ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus at ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Manahan ka at manguna sa aking buhay. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Tulungan mo din po akong matutong magmahal sa iba gaya ng pagmamahal mo sa akin. Salamat sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin. Amen. Sa akin pong pagtatapos ay iiwan ko ito sa inyo. May nagsabi, let your love for God change the world, but never let the world change your love for God. Kapatid, kung mamahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, ay malaki ang magiging impact mo sa mundo. Dahil ibibigay mo ang iyong sarili para maging instrumento ng pagbabahagi ng mabuting balita at pagbabago ng ibang tao. Kaya nga ipakita mo ang total love mo sa Diyos. Siguraduhin mo na wala siyang kahati sa iyong puso. Pangalawa ay magkaroon ka ng responsive love o obedient love. Sundin mo ang anumang sinasabi niya sa iyo kahit mahirap. Pangatlo ay magkaroon ka ng unshakable heart. Huwag mo siyang hahayaang matinag or wag mong hahayaang matinag ka ng mga pagsubok sa buhay. Kung hindi, patuloy kang magtiwala sa Diyos. At pang-apat ay magkaroon ka ng exceeding love. Ito ay pagmamahal sa Diyos na lagpas sa kahit anong bagay o tao. At pag ginawa mo ito ay magiging pagpapala ang buhay mo sa maraming tao na magdudulot sa iyo ng fulfillment at kasiyahan sa piling ng Diyos. God bless everyone. Pagpalain po tayo at maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you po.